Magandang araw sa puso ninyong lahat. Ako po si Orange at maligayang pagbabalik sa Orange Audio. Sa bawat kwento, may pusong nasasaktan at may pusong naghihilom. Handa na ba kayong makinig? Sabi nila, ang utang na loob, hindi basta-basta binabayaran ng pera. Pero paano kung ang kabayaran ay ang iyong pananahimik sa isang karumaldumal na kasalanan? Hanggang saan mo kayang isakripisyo ang iyong konsensya para sa isang utang ng nakaraan? Isang malakas at sunod-sunod na katok sa pinto ang biglang pumunit sa katahimikan ng gabi ni Maria. Napapitlag siya mula sa pagkakaupo sa kanyang maliit na mesa kung saan binabasa niya ang kanyang mga reviewer para sa nursing. Sino naman kaya ang kakatok ng ganito kalakas sa ganitong oras pa ng gabi? Nagdadalawang isip siyang tumayo. Sa labas, naririnig niya ang walang tigil na pagbuhos ng ulan. Ang bawat patak ay parang maliliit na batong bumabagsak sa kanilang bubong na yero. Muling umalingaw-ngaw ang mga katok. Mas desperado na ngayon, mas mabilis. Sa wakas, tinulak siya ng kaba palapit sa pinto. "Sino yan?" tanong niya. Pero ang sagot lang na nakuha niya ay isa pang serye ng malalakas na kalampag. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, sapat lang para masilip kung sino ang nasa labas. At doon, sa ilalim ng mahinang ilaw ng poste, ang puso niya ay tila huminto sa pagtibok. Isang bata, basang-basa, nanginginig. "Mateo?" bulong niya. Hindi makapaniwala. Agad niyang binuksan ng maluwag ang pinto at hinila ang bata papasok. Si Mateo, ang paborito niyang alaga sa Bahay Pag-asa, ang ampunan kung saan siya nagvo-volunteer. Nanginginig ang buong katawan ng bata, hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa takot na bakas sa malalaki nitong mga mata. Walang sapin ang mga paa nito at puno ng putik ang damit. "Ate Maria, tulong!" Halos pabulong na, sabi ni Mateo. Ang mga ngipin ay nagkikiskisan. "Diyos ko, anong nangyari sa'yo?" Mabilis na isinara ni Maria ang pinto at ikinabit ang trangka. Kinuha niya ang luma at malambot na alampay na minana pa niya sa kanyang ina at maingat na ibinalot sa payat na katawan ng bata. "Bakit ka nandito? Paano ka nakalabas ng ampunan?" Sinubukan ni Mateo na magsalita, pero nauutal ito. "Si Bongga, siniko ha ate. Wala na siya." Kumunot ang noo ni Maria. "Anong wala na? Nagtago lang yon. Alam mo namang mahilig maglaro si Nico ng taguan." Umiling si Mateo. At sa pag-iling niyang iyon, 2 butil ng luha ang tumulo mula sa mga mata niya. Humalo sa tubig ulan sa kanyang mukha. "Hindi po ate. Kinuha na siya ng mga bisita." "Bisita?" Naguluhan si Maria. "Anong bisita? Walang pwedeng bumisita sa inyo ng ganitong oras. Lagi po silang nandoon. Kapag gabi na." Humihikbing sabi ni Mateo. "Yung sasakyan na itim. Kinuha na nila si Nico. Hindi na po siya babalik." Parang may malamig na kamay na humaplos sa batok ni Maria. Ang mga salita ng bata, kahit putol-putol, ay may dalang bigat na hindi niya maipaliwanag. Naalala niya ang mga pasa sa braso ng ilang bata na palaging sinasabi ni Tita Carmen na dahil lang sa pagkakadapa. Naalala niya ang takot sa mata nila tuwing binabanggit ang pangalan ng kanilang tagapamahala. Si Tita Carmen, ang babaeng itinuturing niyang pangalawang ina. Ang taong nagpaaral sa kanya, ang may malaking utang na loob siya. Hindi, imposibleng may kinalaman si Tita Carmen dito. Mabait siya, mapagmahal. "Mateo, baka nananaginip ka lang." Subok ni Maria na pakalmahin ang bata at ang sarili niya. "Totoo po ate." Giit ng bata. Napahawak ng mahigpit sa damit niya. May silid na pula ate. Doon po nila dinadala." "Ayoko na pong bumalik doon. Huwag niyo po akong ibabalik." Ang puso ni Maria ay nag-umpisang tumibok ng sobrang bilis. Konsensya laban sa utang na loob.
Ang sinasabi ng bata laban sa taong pinagkakatiwalaan niya. Anong gagawin niya? Tatawagan ba niya si Tita Carmen? Sasabihin bang ligtas si Mateo at nasa kanya? O maniniwala siya sa kwentong puno ng lagim ng isang batang tumakas sa gitna ng malakas na ulan? Habang ang isip niya ay gulong-gulo, habang hawak niya ang nanginginig na si Mateo, isa na namang katok ang narinig nila sa pinto. Ngunit ang katok ngayon ay iba, kalmado, mariin, may bigat. Hindi ito ang desperadong kalampag ng isang bata. Ito ang katok ng isang taong alam na may tao sa loob. Isang taong hindi aalis hanggat hindi pinagbubuksan. Dahan-dahan, halos hindi humihinga, lumapit si Maria sa pinto. Sumilip siya sa maliit na butas nito. Hindi ang mukha ng babae ang una niyang nakita, kundi ang pamilyar na itim na sapatos nito na nababasa na ngayon ng ulang tumatalsik sa may pintuan. Isang pangalan ang nabuo sa kanyang isip, kasabay ng lagabog ng kanyang dibdib. Tita Carmen. Napatigil ang paghinga ni Maria, ang mga sapatos. Ang pamilyar na itim na sapatos na palaging suot ni Tita Carmen kapag may mahalaga itong lakad. Ang sapatos na yon ay nasa labas ng pinto niya, ngayon din. Maria, iha. Isang boses ang tumawag mula sa labas. Malambing, puno ng pag-aalala. Ang boses na yon, iyon ang boses na nagpapakalma sa kanya tuwing naguguluhan siya. Ang boses na gumagabay sa kanya mula pagkabata. Ngunit ngayon, ang lambing na yon ay parang lason na gumapang sa kanyang pandinig. Napatingin siya kay Mateo. Nanlalaki ang mga mata ng bata. Nanginginig habang nakatingin sa pinto. Tila isang hayop na nakakulong at nakikita ang paparating na mga ngaso. Umiling-iling si Mateo. Isang tahimik na pakiusap. Huwag, ate, huwag. Kinakabahang huminga ng malalim si Maria. Kailangan niyang maging normal. Kailangan niyang umarte na walang nangyari. Tita Carmen, bakit po kayo napaparito? Gabing-gabi na po at ang lakas ng ulan. Sinubukan niyang gawing kalmado ang kanyang boses, pero sigurado siyang nanginginig ito. Si Mateo kasi, iha. Hindi namin mahanap sa kanyang kwarto. Sagot ni Carmen, ang tono ay hindi nagbabago. Naisip ko lang, baka dito siya nagpunta. Alam mo naman, paborito ka ng batang yon. Baka nag-alala lang at hinanap ka. Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Maria. Ang galing umarte ni Tita Carmen. Kung hindi lang niya kayakap ngayon ang isang batang halos mamatay sa takot, maniniwala siyang totoong nag-aalala ito. Ay ganon po ba? Pagsisinungaling ni Maria, pinipilit ngitiin ang pinto. Naku, wala po siya rito, tita. Kanina pa po akong nag-aaral. Hindi ko nga po namalayan ng oras. Natahimik sa labas. Ilang segundo lang iyon, pero para kay Maria, iyon ang pinakamahabang ilang segundo ng buhay niya. Pakiramdam niya ay nakikita siya ni Carmen sa kabila ng kahoy na pinto, na binabasa ang bawat kasinungalingan sa kanyang isip. Sige iha, sabi ni Carmen sa wakas. Pasensya na sa abala. Mag-iingat ka dyan. Ilak mong mabuti ang pinto mo. Narinig ni Maria ang papalayo nitong mga yabag. Naghintay pa siya ng isang buong minuto bago muling sumilip sa butas. Wala na ang mga itim na sapatos, wala na si Tita Carmen. Napasandal siya sa pinto at napaupo sa sahig. Naramdaman na lang niya ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Niyakap niya si Mateo ng mahigpit. Ligtas sila. Sa ngayon. Pero hanggang kailan? Hindi siya pwedeng manatili dito. Siguradong babalik si Carmen. Siguradong mayroon itong paraan para malaman ang totoo. Kailangan niya ng tulong. Kailangan niya ng isang lugar kung saan hindi sila mahahanap. At isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Isang mukha. Ang mukha ng lalaking laging nakakunot ang noo, na laging may sarkastikong komento sa kanyang labi. Ang lalaking nakatira sa dulo ng kanilang eskinita. Ang lalaking pilit na itinatago ang sarili mula sa mundo. Rafael. Kinuha ni Maria ang isang payong na sira-sira.
Itinaas niya ang hood ng kanyang jacket at maingat na binuhat si Mateo. Mateo, may pupuntahan tayo, bulong niya. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Dumaan sila sa likod bahay para iwasan ang pangunahing daan. Bawat anino ay tila kalaban. Bawat tunog ng hangin ay tila banta. Sa wakas, narating nila ang isang maliit na bahay na halos natatakpan na ng mga halaman. Ang ilaw lang mulay sa bintana. Ang nagsasabing, may nakatira dito. Kumatok si Maria. Walang sumasagot. Kumatok siya ulit. Mas malakas ngayon. Maya-maya, bumukas ang pinto. Isang lalaking nasa mid-30s, magulo ang buhok, at may anino ng balbas sa mukha ang sumalubong sa kanila. Nakasuot ito ng sando at shorts, at ang mga mata nito ay matalim na tumingin sa kanya, tapos sa batang buhat niya. Anong kailangan mo, Maria? Tanong ni Rafael. Ang boses ay magaspang, tila hindi sanay gamitin. Rafael, tulong. Hingal ni Maria. Kailangan namin ng matutuluyan, kahit ngayong gabi lang. Tiningnan ni Rafael si Mateo. Tapos ibinalik ang tingin kay Maria, mas malamig ngayon. Bakit? Anong ginawa mo? Naglayas ang bata? Tapos kinupkup mo? Ibalik mo siya. Hindi mo yung problema. Hindi mo naiintindihan. Pakiusap ni Maria. Nasa panganib siya. Nasa panganib kami. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Rafael. Panganib. Lahat tayo nasa panganib, Maria. Ganyan ang buhay. Huwag kang makialam sa gulo ng iba kung ayaw mong madamay. Isasara na sana niya ang pinto. Tungkol ito sa bahay Pag-asa. Desperadong sigaw ni Maria, iniharang ang kanyang paa sa pinto. May mga batang nawawala. Rafael? Napatigil si Rafael. Tinitigan niya si Maria, sinusuri kung nagsasabi ito ng totoo. Ang kanyang mga mata ay madilim at walang emosyon. Hindi ko yan problema, sabi niya ulit. Mas mariin ngayon. Hanapin mo ang problema mo sa iba. At isinara niya ang pinto sa harap mismo ng mukha ni Maria. Naiwan si Maria sa gitna ng ulan. Yakap-yakap ang isang batang nanginginig. Ang huling pag-asa niya ay naglaho na rin. Napakagatlabi siya para pigilan ang pag-iyak. Tinalikuran na siya. Mag-isa na lang talaga siya dito. Habang tumatalikod siya, handa nang sumuong pabalik sa kawalan, narinig niya ang pagbukas muli ng pinto. Sandali, tawag ni Rafael. Napalingon si Maria, may bahagyang pag-asa. Anong sabi mong pangalan ng bata na nawawala? Napata nga si Maria sa tanong ni Rafael. Bakit nito biglang naitanong ang pangalan? Humigpit ang yakap niya kay Mateo. Tila naghahanap ng lakas. Nico? Ang pangalan niya ay Nico. Ang pangalang iyon ay tila may epekto kay Rafael. Nawala ang pagkasuklam sa kanyang mukha at napalitan ito ng isang emosyong hindi mabasa ni Maria. Tila may isang alaala na biglang bumalik. Pumasok kayo, sabi niya sa wakas. Ang boses ay mas mahina na ngayon. Gulat man ay hindi na nag-aksaya ng panahon si Maria. Mabilis silang pumasok ni Mateo sa maliit na bahay ni Rafael. Simple lang ang loob nito. Isang mesa, 2 upuan, isang maliit na kusina sa gilid, at isang pintong marahil ay papunta sa kwarto. Ang buong lugar ay amoy alak at kalungkutan. Pinaupo ni Rafael si Mateo sa upuan at kumuha ito ng isang maliit na first aid kit. Walang salitang lumuhod ito sa harap ng bata at sinimulang linisin ang mga gasgas sa paa nito. Maingat ang bawat galaw niya, taliwas sa magaspang nitong anyo. May kilala akong Nico. Pagbasag ni Rafael sa katahimikan, hindi nakatingin kay Maria. Isang batang kalye na palagi kong binibigyan ng pagkain sa tuwing naglilibot ako sa pier. Isang araw, sabi niya sa akin, may kumuha daw sa kanya. Isang mabait na babae daw na mag-aalaga sa kanya sa bahay Pag-asa. Napasinghap si Maria. Si Tita Carmen. Tumango si Rafael, nilalagyan ng band-aid ang isang sugat sa tuhod ni Mateo.
Mula noon, hindi ko na siya nakita. Itinuon niya ang matalim niyang mga mata kay Maria. Akala ko, maswerte siya. Natahimik si Maria. Ang kwento ni Rafael ay isa pang piraso ng palaisipan na bumabagabag sa kanya. Tila ang kabaitan ni Tita Carmen ay isa lamang magandang panlabas. Matapos gamutin si Mateo, tumayo si Rafael at humarap kay Maria. Ang kanyang muka ay seryoso. Pwede kayong manatili dito, pansamantala. Pero may kondisyon. Kahit ano, mabilis na sagot ni Maria. Ako ang masusunod, mariing sabi ni Rafael. Walang padalos-dalos na desisyon, walang pag-arte na parang bida sa pelikula. Gagawin natin to sa paraang tama, sa paraang hindi tayo mapapahamak. Understood? Tumango si Maria. Sa sandaling iyon, hindi na siya nag-iisa. May kasama na siyang haharap sa anumang panganib. Pinatulog ni Rafael si Mateo sa kanyang kwarto habang siya at si Maria ay nanatili sa sala, nagpaplano. Ang unang hakbang, sabi ni Rafael, ay hindi ang sumugod sa pulisya. Wala silang ebidensya, salita lang ng bata laban sa isang respetadong tao sa komunidad. Ang kailangan nila ay patunay. Kailangan nating magmatiyag, sabi ni Rafael habang nagtitimpla ng kape. Alamin kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng ampunan na yan tuwing gabi. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, nasa labas na sila. Nagtago sila sa isang abandonadong tindahan sa tapat ng Bahay Pag-asa, isang lugar na may sapat na dilim para hindi sila mapansin, pero sapat ang liwanag para makita ang gate ng ampunan. Maghapon silang naghintay, walang nangyaring kakaiba. Mga bata na naglalaro, mga delivery ng pagkain, mga normal na gawain sa isang ampunan. Nagsimula nang magduda si Maria. Baka nga guni-guni lang ni Mateo ang lahat. Baka napagod lang siya at nag-imbento ng kwento. Maghintay ka lang, sabi ni Rafael. Tila nababasa ang iniisip niya. Ang mga halimaw, sa gabi lang lumalabas. At tama siya. Nang tuluyan ng lumubog ang araw at ang mga ilaw na lang sa kalye, ang nagsisilbing liwanag, isang itim na van na walang plaka ang huminto sa tapat ng gate ng Bahay Pag-asa. Hindi ito ang karaniwang sasakyan na naghahatid ng donasyon. Makintab ito. At ang mga bintana nito ay sobrang tinted. Hindi mo makita ang loob. Bumukas ang gate at lumabas si Tita Carmen. Kasama ang isang lalaking malaki ang katawan, nakasuot ng itim na jacket. Ang mukha nito ay halos hindi makita sa dilim, pero ang tindig nito ay nagpapakita ng panganib. May iniabot itong isang makapal na brown envelope kay Carmen. Kinuha ito ni Carmen at may sinabi. Hindi nila marinig, pero sa kilos ng katawan nito, alam nilang hindi ito isang simpleng usapan. Biglang napahawak si Maria sa kanyang bibig. Pinipigilan ng isang sigaw. Saway ni Rafael, hinawakan ng braso niya. Ang lalaki ay tumango, pagkatapos ay tumingin sa paligid. Ang mga mata nito ay parang lawin na naghahanap ng panganib. Sa isang saglit, pakiramdam ni Maria ay dumiretso ang tingin nito sa kanilang pinagtataguan. Ngunit mabilis din itong tumalikod at sumakay sa van. Umalis ang sasakyan ng walang ingay. Tila isang multo na naglaho sa dilim. Naiwan si Maria na nanginginig. Hindi sa lamig, kundi sa kanyang nakita. Totoo nga. Totoo ang lahat ng sinabi ni Mateo. Nakita mo na? Bulong ni Rafael. Iyan ang simula. Uuwi na sana sila nang biglang tumunog ang telepono ni Maria. Nanginginig niyang kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Isang hindi rehistradong numero. Kinakabahan sinagot niya ito. Katahimikan sa kabilang linya. Hello? Tanong ni Maria. Pagkatapos ng ilang segundo, isang boses ang nagsalita. Ang boses na yon, ang boses na nagbibigay sa kanya ng seguridad noon, pero ngayon ay nagdudulot ng kilabot. Maria, iha, sabi ng matamis ngunit nakakakilabot na boses ni Tita Carmen. May nakita akong laruan ni Mateo sa labas ng bahay mo. Baka gusto mong kunin?
Nanigas si Maria sa kanyang kinatatayuan. Ang puso niya ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Paano? Paano nalaman ni Carmen? Isang bagay lang ang ibig sabihin nito. Alam na niya. Alam na niyang si Maria ang kasama ni Mateo. At ito ang kanyang babala. Parang yelo ang bawat salita ni Carmen na dumaloy mula sa telepono papasok sa tainga ni Maria. Ang laruan. Ang maliit na robot na desusi na ibinigay niya kay Mateo noong kaarawan nito. Siguradong nahulog yon ni Mateo nang tumakas ito. At ngayon, ginagamit yon ni Carmen bilang isang mensahe. Isang malinaw na mensahe. Alam ko, hawak kita sa leeg. Titita! Nanginginig ang boses ni Maria. Hindi po sa akin yan. Isang mahinang tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Isang tawang walang kagalakan, puno ng panunuya. Ganoon ba, iha? Sayang naman. Itatapon ko na lang siguro. Pagkatapos ay ibinaba na nito ang telepono. Nabitawan ni Maria ang kanyang cellphone. Bumagsak ito sa sementadong sahig nang may malakas na kalabog. Napasandal siya sa pader, ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Rafael! Bulong niya, ang boses ay basag. Alam na niyang hawak ko si Mateo. Mabilis na lumapit si Rafael at hinawakan siya sa balikat. Huminga ka, Maria. Huminga ka ng malalim. Ang boses niya ay kalmado at mariin, isang matatag na bato sa gitna ng nagngangalit na alon ng takot ni Maria. Huwag kang magpanik. Inaasahan ko na to. Papanong? Ito ang laro niya, Maria. Paliwanag ni Rafael. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya. Seryoso. Gusto kanyang takutin. Gusto niyang isuko mo si Mateo. Kapag natakot ka, panalo na siya. Pero ang babalang ito rin ang patunay na tama tayo. Hindi siya gaganyan kung wala siyang itinatago. Ang mga salita ni Rafael ay may luhika, ngunit hindi nito nabawasan ang takot na gumagapang sa buong sistema ni Maria. Nandoon si Carmen. Malapit lang. Baka nga pinapanood sila ngayon. Hindi na tayo pwedeng bumalik sa bahay mo, sabi ni Rafael. Mula ngayon, sa akin muna kayo titira. Mas ligtas doon. Walang pagtutol na sumunod si Maria. Ang maliit niyang apartment, ang lugar na dati niyang tinuturing na santuwaryo, ngayon ay parang isang bitag na naghihintay sa kanya. Ang bahay ni Rafael, kahit maliit at magulo, ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam ng seguridad. Isinara niya ang pinto at ikinandado ito, pagkatapos ay isinara pa ang lahat ng bintana. Habang ginagawa niya iyon, napansin ni Maria ang isang lumang litrato na nakasabit sa pader. Halos natatakpan na ng alikabok. Nakalitrato doon ang isang mas batang Rafael, nakangiti. Ibang-iba sa Rafael na kilala niya. Nakasuot ito ng uniforme ng militar at nakaakbay ito sa isa pang sundalo na nakangiti rin ng malapad. Magkaibigang ang itsura nila. Sino siya? Hindi napigilang tanong ni Maria. Napahinto si Rafael sa kanyang ginagawa at napatingin sa litrato. Sa isang saglit, nawala ang tigas sa kanyang muka at napalitan ito ng lungkot. Si David, sabi niya. Ang best friend ko, ang kasama ko sa huling misyon ko. Hindi na niya dinugtungan pa, pero sapat na yon para maintindihan ni Maria na isang masakit na alaala ang nakakabit sa litratong iyon. Iyon marahil ang dahilan kung bakit siya nagkaganito, kung bakit pilit niyang itinatago ang sarili mula sa mundo. Para maibsan ng tensyon, nagpa siya si Maria na magluto. Sa maliit na kusina ni Rafael, nakahanap siya ng ilang delata at bigas. Nagsaing siya at nagluto ng simpleng sardinas na may misua, isang pagkain ng mahirap pero mainit. At sa gabing iyon ang kailangan nila. Umupo sila sa maliit na mesa. Si Mateo, na kanina patahimik sa isang sulok, ay dahan-dahang lumapit. Kumuha ng pagkain si Maria at inilagay sa plato ng bata. Pagkatapos ay inilagay niya sa plato ni Rafael. Tahimik silang kumain.
Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi nakakailang. Iyon ay isang katahimikan ng 3 taong pinag-isa ng isang panganib. Habang pinapanood ni Maria si Rafael na dahan-dahang sumusubo ng mainit na sabaw, napansin niya ang paraan ng pagkain nito. Mabagal. Ninanamnam ang bawat subo. Tila matagal na panahon na mula noong huli itong kumain ng isang lutong bahay na pagkain. Sa simpleng sandaling iyon, sa gitna ng takot at kawalan ng katiyakan, nakaramdam si Maria ng isang pitik ng pag-asa. Baka kaya nila ito. Basta't magkakasama sila. Kinaumagahan, maagang nagising si Rafael. Kailangan kong lumabas sandali, sabi niya kay Maria. Bibili lang ako ng mga supply. Huwag na huwag kayong lalabas. Huwag kayong magbubukas ng pinto kahit kanino. Malinaw. Tumango si Maria. Kinuha ni Rafael ang susi ng kanyang lumang motorsiklo na nakaparada sa likod bahay. Pero ilang sandali lang, bumalik ito. Ang muka ay mas madilim pa kaysa dati. Anong problema? Tanong ni Maria. Hindi sumagot si Rafael. Sa halip, sinenyasan niya si Maria na sumunod sa kanya. Dinala niya ito sa likod bahay. At doon, nakita ni Maria. Ang 2 gulong ng motorsiklo ni Rafael ay flat. Hindi ito simpleng pagka-flat. May malinaw na hiwa sa bawat isa. Isang hiwang sinadya. Isang hiwang imposible mong hindi mapansin. Isang mensahe na naman. Alam ko kung nasaan kayo at hindi kayo makakatakas. Nakatitig si Maria sa hiniwang gulong. Ang hangin ay tila nawala rin sa kanyang mga baga. Hindi na ito isang simpleng babala. Ito ay isang pagpapakita ng kapangyarihan. Isang paraan ni Carmen para sabihing, kahit saan kayo magtago, abot ko kayo. Walang hiya. Mariing bulong ni Rafael, ang mga panga ay nagtiim. Alam niyang ito lang ang transportasyon ko. Pumasok sila pabalik sa loob ng bahay. Ang pakiramdam ng seguridad na naramdaman ni Maria kagabi ay biglang naglaho. Napalitan ng pakiramdam na para silang mga isda sa loob ng isang maliit na fishbowl, pinapanood ng isang pusa sa labas. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Maria. Ang boses ay nanginginig. Hindi tayo pwedeng manatili lang dito. Para tayong mga bilanggo. Kailangan natin ng tulong, sabi ni Maria. Mas para sa sarili niya kaysa kay Rafael. Hindi natin to kaya ng tayong dalawa lang. At kanino ka hihingi ng tulong, Maria? Sarkastikong tanong ni Rafael. Sa pulis? Sa kapitan ng barangay? Baka nga kasabwat pa sila ni Carmen? Umupo ito ng padabog sa silya. Walang pwedeng pagkatiwalaan. Hindi lahat ng tao masama, Rafael, giit ni Maria. May mga tao pa ring may mabubuting puso. Kailangan lang natin silang hanapin. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip niya. Isang ideya na tila desperado, pero sa sitwasyon nila ngayon, kailangan na nilang subukan ang lahat. Ang mga kapitbahay, sabi niya. Ang mga tao sa paligid ng bahay Pag-asa. Imposibleng walang nakikita o naririnig ang mga yan. Mga tsismosa kamo, walang ganang sabi ni Rafael. Mas guguluhin lang nila ang sitwasyon. Ngunit hindi nagpatinag si Maria. Minsan, ang mga tsismis may pinanggagalingang katotohanan. Nagpasya siya. Kakausapin ko si Aling Nelia. Si Aling Nelia ang may-ari ng maliit na karinderya na katapat mismo ng abandonadong tindahan kung saan sila nagmatiyag. Siya ang sentro ng lahat ng balita sa kanilang barangay. Kung mayroong isang taong may alam sa bawat galaw sa lugar na yon, si Aling Nelia iyon. Mag-ingat ka, sabi na lang ni Rafael. Alam na hindi niya mapipigilan ang determinasyon ni Maria. Nang araw na yon, sa oras ng tanghalian kung kailan maraming tao, sinadya ni Maria na pumunta sa karinderya ni Aling Nelia. Iniwan niya si Mateo sa pangangalaga ni Rafael na may mabigat na paalala na i-lock ang pinto. Uy Maria, napasyal ka! Bati ni Aling Nelia, isang malapad na babaeng laging may tuwalya sa balikat. Kumain ka muna. Adobo, espesyal yan. Mamaya na po Aling Nelia, may itatanong lang po sana ako. Sabi ni Maria,
Umupo sa isang bakanteng bangko. Ano yon, iha? Tungkol ba yan sa volunteer work mo kay Madam Carmen? Naku, napakabait na tao talaga niyan. Isang anghel. Napalunok si Maria. Opo, tungkol nga po sa Bahay Pag-asa. Napansin ko lang po may mga bisita po bang dumadating doon kapag gabi? Biglang nag-iba ang ekspresyon sa mukha ni Aling Nelia. Ang pagiging masayahin nito ay napalitan ng pag-iingat. Bisita? Abay ewan ko, iha. Sarado na kami kapag gabi. Alam mo na, mahirap na ang panahon ngayon. Isang itim po na van. Pagpapatuloy ni Maria, hindi sumusuko. Walang plaka. Sa pagbanggit ng itim na van, nakita ni Maria ang isang bahagyang panginginig sa kamay ni Aling Nelia habang nagsasandok ito ng kanin. Tumingin ito sa kaliwat kanan, tila tinitiyak na walang ibang nakakarinig sa kanilang usapan. "Huwag ka nang magtanong tungkol diyan, Maria." Mahinang sabi nito. "Hindi yan para sa atin. Manahimik ka na lang." Pero Aling Nelia, may mga bata pong, "Shhh!" Putol ni Aling Nelia sa kanya. Mas seryoso na ngayon. Lumapit ito sa kanya at bumulong. "May dati akong pamangkin na nagtrabaho dyan bilang labandera. Isang linggo lang. Pagkatapos, umalis na walang paalam. Umuwi sa probinsya. Nanginginig sa takot." Bakit po?" "Hindi niya sinabi sa akin ang lahat," bulong ni Aling Nelia. "Ang sabi lang niya, 'Tita, may mga anghel na umiiyak sa loob ng bahay na yan.' Pagkatapos noon, hindi na siya nagsalita." Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng kilabot kay Maria. "Mga anghel na umiiyak. Salamat po, Aling Nelia," sabi ni Maria. Handa nang umalis. Nakuha na niya ang kailangan niya. Isang kumpirmasyon. Bago pa man siya tuluyang makalayo, hinawakan ni Aling Nelia ang kanyang braso. Ang mga mata nito ay puno ng tunay na pag-aalala. "Maria," sabi nito, ang boses ay halos hindi marinig. "Mag-ingat ka kay Kapitan. Malaki ang utang na loob niyan kay Carmen." Ang babala ni Aling Nelia tungkol kay Kapitan, ang barangay captain, ay tumatak sa isip ni Maria. Kung pati ang pinuno ng kanilang komunidad ay hawak ni Carmen sa leeg, gaano kalalim at kalawak ang galamay ng babaeng ito? Lalo silang nabaon sa panganib. "Sabi ko na sa'yo, walang pwedeng pagkatiwalaan." Sabi ni Rafael nang ikwento ni Maria ang nangyari. Pero sa pagkakataong ito, wala nang sarkasmo sa kanyang boses. Napalitan iyon ng pag-aalala. Ibig sabihin, tayo lang talaga. Kailangan nating makakuha ng matibay na ebidensya. Isang bagay na hindi nila pwedeng itanggi. Ngunit paano? Paano sila makakakuha ng ebidensya kung hindi sila makapasok sa loob ng Bahay Pag-asa? Ang sagot ay dumating sa anyo ng isang malaking tarpaulin na isinabit sa tapat ng barangay hall. Isang anunsyo. Taunang fiesta ng barangay. Magkakaroon ng palaro, kantahan, at libreng pakain sa plaza. Ang fiesta. Ang araw kung kailan ang buong komunidad ay abala. Ang araw kung kailan ang atensyon ng lahat, pati na ng mga bantay sa Bahay Pag-asa, ay nasa selebrasyon. Ito na ang kanilang pagkakataon. Ito ang plano, sabi ni Rafael, gumuguhit sa isang pirasong papel. "Sa kasagsagan ng fiesta, gagawa ako ng gulo. Maliit lang, sapat lang para makuha ang atensyon ng lahat. Habang abala sila, ikaw, Maria, papasok ka sa ampunan." "Ako?" Kinabahan si Maria. "Ikaw lang ang pamilyar sa lugar," paliwanag ni Rafael. "At kilala ka nila. Mas madali kang makakapasok. Ang target mo, opisina ni Carmen. Maghanap ka ng kahit ano. Logbook, papeles, kahit ano na pwedeng maging ebidensya. At hanapin mo ang silid na pula na sinasabi ni Mateo. Dumating ang araw ng fiesta. Ang buong paligid ay maingay. May malakas na tugtugan mula sa mga sound system, sigawan ng mga batang naglalaro ng agawan base, at amoy ng mga pagkaing niluluto sa bawat kanto.
Ito ang perpektong tabing para sa kanilang mapanganib na plano. Gaya ng napag-usapan, nagsimula ang malakas na sigawan sa may plaza. Nagsimula si Rafael ng isang pekeng away sa isang lalaking kasabwat niya. Mabilis na nagkumpol ang mga tao, kasama na ang sekyu ng Bahay Pag-asa na gustong makiusyoso. Ito na ang senyales. Huminga ng malalim si Maria, hinigpitan ang hawak sa kanyang maliit na bag at mabilis na naglakad papunta sa likurang bahagi ng ampunan kung saan alam niyang may isang maliit na gate na bihirang gamitin. Gamit ang isang alambre, maingat niyang binuksan ang simpleng trangka. Nakapasok siya. Ang loob ng Bahay Pag-asa ay tahimik, isang malaking kaibahan sa ingay sa labas. Tila lahat ng bata at staff ay nasa labas, nanonood ng fiesta. Mabilis ngunit maingat siyang naglakad papunta sa opisina ni Carmen. Nanginginig ang kanyang kamay habang pinihit ang doorknob. Bukas. Ang opisina ni Carmen ay malinis at organisado. May mga litrato ng mga bata sa pader, lahat nakangiti. Isang kasinungalingan. Mabilis na tiningnan ni Maria ang mga drawer, puro papeles ng donasyon, pero may isang bagay na nakaagaw ng kanyang pansin. Isang itim na ledger, nakatago sa ilalim ng mga lumang dokumento. Binuklat niya ito. Nakasulat doon ang mga pangalan ng mga bata. Katabi ng bawat pangalan ay isang petsa at isang malaking halaga ng pera na nakasulat sa dolyar, hindi sa piso. At sa tabi ng pangalan ni Nico, may salitang nakasulat, "Delivered." Nanlamig ang buong katawan ni Maria. Ito na. Ito na ang ebidensya. Inilagay niya ang ledger sa kanyang bag. Aalis na sana siya nang maalala niya ang huling bilin ni Rafael. Ang silid na pula. Nilibot niya ang kanyang tingin sa opisina. Mukhang normal ang lahat. Ngunit nang itulak niya ang isang mataas na bookshelf na puno ng mga libro tungkol sa childcare, isang pinto ang lumitaw sa likod nito. Isang pinto na walang doorknob. Isang maliit na butas lang ang meron para sa susi. Buti na lang, ang susi ay nakasabit sa isang maliit na kawit sa ilalim mismo ng mesa ni Carmen. Nanginginig niyang binuksan ang pinto. Isang amoy ang sumalubong sa kanya. Amoy ng alcohol, betadine, at isang bagay na malansa. Amoy ng dugo. Ang silid ay maliit. Ang mga pader nito ay pininturahan ng matingkad na pula. May isang bakal na kama sa gitna, katulad ng mga kama sa klinik. Sa isang maliit na mesa sa gilid, may mga bote ng gamot, syringe at bulak na may mga bahid ng kulay kalawang. At sa sahig, sa ilalim mismo ng kama, may ilang patak ng natuyong dugo. Napahawak si Maria sa pader para suportahan ang sarili. Anong ginagawa nila dito? Dito ba nila inihahanda ang mga bata bago sila i-deliver? Ang isiping iyon ay nagdulot ng matinding galit at pandidiri sa kanyang puso. Kailangan na niyang umalis. Kailangan na niyang makalabas dito. Ngunit habang dahan-dahan niyang isinasara ang pinto ng silid na pula, isang tunog ang nagpatigil sa kanyang mundo. Ang tunog ng doorknob ng opisina na dahan-dahang umiikot. May paparating. Mabilis siyang lumingon. Walang ibang mapagtataguan. Ang bintana ay may rehas. Ang silid na pula ay isang patibong. Wala na siyang mapupuntahan. Habang naririnig niya ang dahan-dahang pagbukas ng pinto ng opisina, narinig din niya ang malinaw na tunog ng mga yabag na papalapit. Mga yabag na alam niya kung kanino. Nasa bingit ng panik si Maria. Ang tanging naisip niya ay ang bookshelf. Mabilis at tahimik niyang isinara ang pinto ng silid na pula. Nanginginig na ibinalik ang susi sa ilalim ng mesa at nagtago sa makitid na espasyo sa pagitan ng bookshelf at ng pader. Hindi ito perpektong taguan, pero ito lang ang meron siya. Pinigil niya ang kanyang paghinga. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Napakalakas, na para bang naririnig ito sa buong silid. Bumukas ang pinto. Pumasok si Tita Carmen. Hindi ito nag-iisa. Kasama nito ang lalaking nakita nila noong gabi sa tapat ng gate. Ang lalaking malaki ang katawan
na may suot na itim na jacket. "Sigurado ka bang walang nakakita sa'yo?" tanong ni Carmen. Ang boses ay malamig at walang bahid ng lambing na palagi niyang naririnig. "Malinis, ma'am," sagot ng lalaki. Lahat sila ay parang mga langaw na nagkakagulo sa fiesta. "Mabuti," sabi ni Carmen. Umupo ito sa kanyang silya. "Ang transaksyon ay tuloy bukas ng gabi. Kailangan nating ihanda ang package. Siguraduhin mong walang magiging aberya." "Masusunod po," sabi ng lalaki at lumabas na ito ng opisina. Naiwan si Carmen na mag-isa. Sumandal ito sa kanyang silya at napabuntong hininga. Sa isang saglit, nakita ni Maria ang pagod sa mukha nito, ang bigat ng isang bagay na dinadala nito. Ngunit mabilis din itong nawala. Napalitan ng dati nitong matigas na ekspresyon. Tumingin-tingin ito sa paligid at pakiramdam ni Maria ay anumang oras ay matutuklasan siya. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, tumayo na rin ito at lumabas. Isinarang muli ang pinto. Nagbilang si Maria hanggang 20 bago siya nangahas na gumalaw. Nanginginig siyang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Ligtas siya. Hindi siya nahuli. Mabilis siyang lumabas ng opisina at ng ampunan. Bumalik sa ingay at gulo ng fiesta. Tila isang multong naglalakad sa gitna ng mga nagkakasiyahang tao. Diretso siya sa bahay ni Rafael. "Nakuha ko," sabi niya. Halos walang boses at inilapag ang itim na ledger sa mesa. Habang tinitingnan ni Rafael ang nakasulat sa ledger, ikinuwento ni Maria ang lahat. Ang silid na pula, ang narinig niyang usapan. "Bukas ng gabi, Rafael, may kukunin na naman silang bata." Seryoso ang mukha ni Rafael. Ito na ang ebidensyang kailangan natin. Ngunit sa gitna ng kanilang maliit na tagumpay, isang takot ang biglang gumapang sa puso ni Maria. Ang mukha ni Carmen, ang pagod sa mukha nito, ang babaeng nagpaaral sa kanya, ang babaeng dumamay sa pamilya niya noong namatay ang kanyang ama. Kinagabihan, hindi mapakali si Maria. Ang imahe ni Carmen at ang alaala ng kabutihan nito ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Maya-maya, tumunog ang kanyang telepono, isang pamilyar na numero. Si Tita Carmen. "Hello po, Tita," sagot ni Maria. Pinipilit na maging normal ang kanyang boses. "Maria, iha, kumusta ka na?" tanong ni Carmen. Ang boses nito ay bumalik sa dati. Malambing, mapag-aruga. "Nabalitaan ko, hindi ka na daw masyadong nagagawi dito sa ampunan. May problema ba?" Naging busy lang po sa school, Tita." Pagsisinungaling niya. "Ganoon ba?" sabi ni Carmen. "Naalala ko lang kasi nung araw, nung nag-aaral ka pa sa high school, naalala mo ba noong nagkasakit ang nanay mo at walang-wala kayo? Ako ang nandito para sa inyo, hindi ba?" Napalunok si Maria. Bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. "Opo, Tita. Hindi ko po yun makakalimutan." "Alam ko, iha, dahil alam kong mabuti kang bata. Marunong kang tumanaw ng utang na loob." Pagpapatuloy ni Carmen. Ang bawat papuri ay tila isang tanikala na lalong humihigpit sa kanya. "May mga naririnig kasi akong hindi magagandang salita. Mga bulong-bulungan. Sana, Maria, hindi totoo ang mga yon. Sana hindi mo makalimutan kung saan ka nanggaling. Hindi iyon isang tanong. Iyon ay isang utos, isang paalala, isang babala na nakabalot sa matatamis na salita. Mahalaga sa akin ang reputasyon ng Bahay Pag-asa, Maria, at mahalaga ka rin sa akin. Ayokong makita kang nasasaktan o napapahamak dahil lang sa mga maling akala." Nang matapos ang tawag, napaupo si Maria sa sahig. Ang bigat ng utang na loob ay tila isang malaking batong nakadagan sa kanyang dibdib. Paano niya lalabanan ang taong itinuring niyang tagapagligtas? Paano niya sisirain ang pangalan ng babaeng minsan nang bumuo sa nawasak niyang mundo? Pumasok si Rafael sa sala at nakita siyang umiiyak. "Anong nangyari?" tanong nito. Tumingin si Maria sa kanya.
Ang mga mata ay puno ng luha at pagkalito. Hindi ko na kaya, Rafael, sabi niya. Ang boses ay basag. Paano kung mali tayo? Paano kung may dahilan siya? Paano ko ito magagawa sa kanya? Ang bigat ng nakaraan at ang panganib ng hinaharap ay nagsalpukan sa loob niya at sa sandaling iyon, si Maria ay tuluyan ng gumuho. Walang imik na lumuhod si Rafael sa harap ni Maria. Hindi niya hinawakan ng babae. Hindi niya ito pinilit na tumahan. Sa halip, hinintay lang niya itong humupa ang iyak. Alam niya na ang mga luha ay minsan, kailangan lang lumabas. Ang mga sugat ay kailangan munang dumugo bago maghilom. Nang medyo huminahon na si Maria, inilapag ni Rafael sa tabi nito ang isang basong tubig. Inumin mo yan, sabi niya. Ang boses ay malambot ngunit mariin. Hindi tayo pwedeng bumigay ngayon. Hindi ko maintindihan, bulong ni Maria. Ang boses ay maga pa rin. Ang dami kong utang na loob kay Tita Carmen. Pinalaki niya ako. Sinusuportahan niya ako. Hindi ko kayang gawin to sa kanya. Masama akong tao. Makinig ka sa akin, Maria, sabi ni Rafael. At ngayon, hinawakan niya ang magkabilang balikat nito. Ang utang na loob ay hindi pwedeng gamitin para takpan ang kasamaan. Hindi ka masamang tao. Sa katunayan, ikaw ang pinakamabuting tao na nakilala ko. Umupo si Rafael sa sahig, sa tapat ni Maria. Napatingin siya sa litrato nila ni David sa dingding. Sa isang mahabang sandali, tila nakikipag-usap siya sa alaala ng kanyang kaibigan. Maraming taon na ang nakalipas. Nagsimula si Rafael, ang boses ay malayo. Sa huling misyon ko sa Mindanao, kami ni David, nagkaroon ng engkwentro sa isang baryo. May mga sibilyan na nadamay, may mga bata. Nanlaki ang mga mata ni Maria, nakikinig ng mabuti. Nasa gitna kami ng putukan. Pagpapatuloy ni Rafael, ang kanyang tingin ay lumabo. May isang pamilya na naipit, isang nanay at 2 anak. Hinila sila ni David. Sinabihan niya akong suportahan siya. Pero natakot ako. Tumigil siya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Naging duwag ako, Maria. Nag-hesitate ako. Iniisip ko ang sarili kong kaligtasan. At dahil sa pag-aalinlangan ko, napahinto siya. Napakagatlabi. Binaril si David habang inililigtas ang pamilya. Hindi ko siya nailigtas. At ang pamilya, namatay din sila. Lahat. Tumulo ang isang butil ng luha mula sa mata ni Rafael. Ang luha ng isang lalaking matagal nang nagtatago ng sakit. Mula noon, hindi na ako bumalik sa serbisyo. Sabi niya, ang boses ay basag. Mas pinili kong magtago. Kasi Maria, alam ko, ang pag-iwas, ang pananahimik, ang pagtalikod sa kung ano ang tama. Dahil sa takot, mas masakit iyon kaysa sa bala, mas nakakamatay. Tumingin si Rafael kay Maria. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanais na ipaalam ang sakit na pinagdadaanan niya. Kaya wag mong sabihing masama kang tao. Ang ibig sabihin lang niyan, takot ka. At normal lang yan. Pero kung pipiliin mong manahimik, kung pipiliin mong baliwalain ang katotohanan dahil lang sa takot o sa utang na loob, magiging bilanggo ka rin ng sarili mong konsensya, Maria. Katulad ko. Niyakap ni Maria si Rafael, isang yakap na hindi niya inakala na ibibigay niya. Hindi ito yakap ng pagmamahal. Ito ay yakap ng 2 kaluluwang sugatan na nakahanap ng pagkakaintindihan. Sa sandaling iyon, hindi na lang si Mateo ang nag-uugnay sa kanila. Ang mga sarili nilang nakaraan, ang mga sarili nilang sugat ay nagbigkis sa kanila. Habang magkayakap sila, naramdaman ni Maria ang matigas na peklat sa braso ni Rafael. Hinaplos niya iyon. Isang patunay ng sakit, isang patunay ng nakaraan. Mula sa kwarto, isang malakas na sigaw ang narinig nila. Napatayo sila agad. Mateo! Mabilis silang tumakbo sa kwarto. Si Mateo ay nakaupo sa kama, nanginginig, pawisan.
at umiiyak. Bangungot. Ate Maria, Kuya Rafael, bulong niya habang itinuturo ang isang bagay. Nakakalat sa kama ang isang drawing pad. Nandoon ang ginuhit niya, isang malaking itim na bangka. At sa loob nito, maraming maliliit na stick figures na umiiyak. Malapit na sila kunin ulit. Bulong ni Mateo. Ang mga mata ay nanlalaki. Ang bangka, dadalhin sila sa bagong pamilya, mamayang gabi. Ang bangka, ang salitang iyon ay tumatak sa isip ni na Maria at Rafael. Kung ang bisita ay dumating sa van, ang bagong pamilya naman ay darating sa bangka, sa gabi. Kailangan nating ipaalam to sa pulis, maring sabi ni Maria. Ang kanyang boses ay matatag na ulit, puno ng bagong determinasyon. Hindi basta-basta, sagot ni Rafael. Kung totoo ang sinabi ni Aling Nelia tungkol kay Kapitan, hindi tayo pwedeng basta-basta magtiwala sa sino man sa lokal na istasyon. Kailangan natin ng mas mataas na opisyal. Isang taong hindi nabibili. May naisip si Rafael, isang pangalan. May kilala akong opisyal sa CIDG, sabi niya. Si Major Reyes. Matagal na kaming hindi nagkikita, pero alam kong tapat siya. Kailangan lang nating mapakinggan niya ang recording na nakuha natin sa opisina ni Carmen. Ang recording, ang pruweba mula sa itim na ledger na nagdedetalye ng transaksyon, kailangan nilang makarating kay Major Reyes bago pa man dumating ang gabi, bago pa man maganap ang transaksyon ng bangka. Maingat na lumabas sila sa bahay, si Maria, Rafael at si Mateo, na ngayon ay mas kalmado na, ngunit nakayakap pa rin sa kanyang drawing pad. Sa halip na dumaan sa pangunahing daan, dumaan sila sa mga eskinita at bakuran. Pilit na iniiwasan ang anumang posibleng bantay ni Carmen. Naglakad sila ng mabilis. Ang kanilang mga puso ay pinag-isa ng iisang layunin. Sa wakas, narating nila ang bus stop. Sumakay sila sa isang jeep na papunta sa bayan, kung saan matatagpuan ang opisina ng CIDG. Habang nasa jeep, binuksan ni Rafael ang maliit na recorder. Hindi pa tapos ang buong conversation ni Carmen. Kailangan nilang kunin ang buong konteksto bago iharap kay Major Reyes. Mayroon pa kasing mga blankong parte na kailangan niyang punan. Nang marating nila ang bayan, bumaba sila sa tapat ng istasyon ng pulis. Lalapit na sana si Rafael sa gate nang biglang may humarang sa kanilang harapan. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ng barangay. Si Kapitan. Rafael, Maria. Aba, saan ang lakad nyo? At kasama nyo pa ang bata, sabi ni Kapitan. Ang kanyang ngiti ay maluwag at hindi umabot sa kanyang mga mata. Narinig ko, may problema daw kayo? Nasaan si Mateo? Nagitla si Maria. Paano nalaman ni Kapitan? Kailangan nilang magpanggap. Kapitan, sabi ni Maria. Pilit nang ngumingiti. Namasyal lang po kami. Si Mateo po. Nilalabas-labas ko lang. Alam niyo naman, mahirap sa ampunan. Ngumisi si Kapitan. Ganoon ba? Pero bakit tila papasok kayo sa istasyon ng pulis? May irereklamo ba kayo? Napakapit si Maria sa braso ni Rafael. Naramdaman niya ang tensyon sa katawan nito. Wala po, Kapitan. May itatanong lang po sana ako tungkol sa volunteer work sa barangay. Umiling si Kapitan. Wag na. Ako na ang magsasabi sa'yo. Wala ka nang dapat i-volunteer. At ikaw, Rafael. Diretso ang tingin nito kay Rafael. Alam kong may bitbit kang recording device dyan. Akala mo hindi ko alam? Napasabunot si Rafael sa sarili. Napansin niya na tila may nakasaksi sa kanyang pagbukas ng recorder sa jeep kanina. Ano ang sinasabi mo? Tanong ni Rafael, nagpapanggap na nagtataka. Huwag ka nang magkunwari, sabi ni Kapitan, at sininyasan nito ang dalawang nakasuot sibilyan na kalalakihan na lumabas mula sa likuran niya. Mga bata-bata ni Carmen. Ibigay mo sa akin ang recorder. Alam ko ang laman niyan. Napakasakit ng pagkabigo ni Maria. Ang kanilang plano, ang lahat ng paghihirap nila, malapit na silang magtagumpay. Hindi ko ibibigay iyan.
Matigas na sabi ni Rafael at iniharang niya ang katawan niya sa harap ni Maria at Mateo. Ngumiti si Kapitan, isang ngiting puno ng pagnanalo. Magkakasundo tayo, Rafael. Kung hindi mo ibibigay yan, sasabihin ko sa pulis na dinukot mo ang bata. At dahil alam kong matindi ang record mo sa militar, madali lang yan paniwalaan. Para silang tinakasan ng dugo. Pangingidnap, isang malaking kaso na posibleng ikulong si Rafael ng matagal. Ibigay mo na, Rafael. Pakiusap ni Maria. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi niya kayang makita na makulong si Rafael dahil sa kanila. Walang pagpipilian si Rafael. Dahan-dahan niyang inilabas ang recorder mula sa bulsa niya at ibinigay kay Kapitan. Kinuha ito ni Kapitan at inilagay sa bulsa nito. Mabuti, sabi ni Kapitan. Ngayon, umuwi na kayo. Huwag na kayong mangialam sa hindi niyo problema. Nagsisimula na silang umalis nang biglang may dumating na sasakyan ng pulis. Bumaba ang 2 pulis at lumapit kay Kapitan. Kapitan, may tawag kami. Isang ulat ng pangingidnap. 2 suspek, isang babae at isang lalaki. Nakita kasama ang isang batang galing sa bahay Pag-asa. Nanlamig si Maria. Huli na. Ngumiti si Kapitan. Isang nangiting nagpapahiwatig ng kanyang pagtatagumpay. Naglakad ito papunta sa sasakakyang pulis. Pagkatapos, nilingon niya si Maria at Rafael, itinuro sila at sinabi sa pulis, "Ayan sila, ang babaeng kumuha sa alaga ko at ang lalaking kasabwat niya." Ang salita ni Kapitan ay bumulusok kay Maria tulad ng isang matalas na patalim. Natigilan siya. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita. Ang pulis? Ang pulis na dapat ay magprotekta sa kanila, ngayon ay parang tuta ni Carmen. Mga pulis, pakinggan niyo ko. Matigas na sabi ni Rafael, iniharang ang sarili sa harap ni Maria at Mateo. Wala kaming kinidnap. Sinusubukan naming iligtas ang batang to mula sa isang sindikato. Tumahimik ka dyan, Rafael, galit na sabi ni Kapitan. Sinusubukan mong linlangin ang mga awtoridad? Mayroon akong testigo, hindi ba Aling Nelia? Lumingon si Kapitan sa direksyon kung saan nakita niya si Aling Nelia kanina. Ngunit wala si Aling Nelia. Nasaan si Aling Nelia? Bulong ni Maria. Nagtataka. Ngumisi si Kapitan. Siguro natakot. Hindi bale. Mayroon akong mga tao na makakapagpatunay na niyayanig ng 2 to ang bahay Pag-asa. Palapit na ang mga pulis kina Maria at Rafael. Handang-handa na silang ikulong. Pakiramdam ni Maria ay nakakulong na siya sa isang panaginip kung saan kahit anong gawin niya ay walang makakatulong. Bitawan niyo sila. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Napakalingon ang lahat. Doon, papalapit sa kanila, ay si Aling Nelia at hindi ito nag-iisa. Kasama nito ang maraming tao mula sa barangay. Ang mga kapitbahay na dati ay tanging mga bulong lang ang naririnig. Ang mga magulang na may anak na nag-aaral sa bahay Pag-asa, ang may-ari ng karinderya, ang lahat ng nakakita sa kanila. Hindi sila kidnapper, sigaw ni Aling Nelia. Alam namin ang ginagawa nila. Nakita namin ang itim na van. Narinig namin ang mga sigaw ng mga bata. Nagulantang ang mga pulis. Ang kapitan ay nabigla. Ang mga mukha ng mga bata-bata ni Carmen ay namutla. Hindi nila inasahan ang pagdating ng mga tao. Nakita ko si Mateo na umiiyak habang inaabot ang kamay niya kay Maria. Sigaw ng isang ina. Hindi ganyan ang kidnapper. May mga bata kaming nakitang umiiyak sa loob ng bahay Pag-asa. Sigaw ng isang matandang babae. Dati ko nang pinaghihinalaan ng Carmen na yan. Si Aling Nelia ang nagkwento sa akin. Isang lalaki naman ang nagsalita. Tungkol sa pamangkin niyang umalis sa bahay Pag-asa dahil sa takot. Nagkaroon ng gulo. Ang mga pulis ay hindi malaman kung sino ang papakinggan. Ang kapitan ay galit na galit. Tumahimik kayo, mga sinungaling. Ang mga yan ang problema. Iaresto niyo ang mga yan. Hindi niyo pwedeng arestuhin ang mga yan ng walang ebidensya.
Matigas na sabi ng isang pulis na ngayon ay tila naguguluhan. Maraming testigo dito. Ang mga mukha ng mga pulis ay nagpakita ng pagdududa. Alam nilang kapag nag-aresto sila ng tao sa harap ng maraming testigo at sa huli ay mali pala sila ang mapapasama. Umuwi na kayo mga tao. Sigaw ni Kapitan. Sinusubukan pang kontrolin ang sitwasyon. Ngunit huli na ang lahat. Ang boses ng bayan ay mas malakas kaysa sa boses niya. Ang hiya o kahihiyan ay nagsimula nang gumapang sa kanya. Kahit walang ebidensya sa ngayon, ang dami ng tao na sumusuporta kina Maria at Rafael ay sapat na para hindi sila pwedeng arestuhin. Ang mga pulis ay umatras. Lumingon si Rafael kay Maria, isang mabilis na sulyap. Sa mga mata niya, may paghanga at pasasalamat. Si Maria, ang babaeng ito, siya ang nagbigay ng lakas sa mga tao para lumaban. Siya ang nagbigay ng pag-asa. Humugot ng malalim na hininga si Rafael. Hindi na nila kailangan ang recording. Hindi na nila kailangan ang testimonya. Ang kailangan nila ay ingay. Ingay na maririnig ng buong bansa. Lumapit siya kay Maria. May isang paraan pa, Maria, sabi niya. Ang boses ay puno ng determinasyon, ngunit may bahid ng panganib. Pero delikado. Ito na ang huling barahan natin. Delikado? Anong plano mo, Rafael? Tanong ni Maria. Ang kanyang puso ay halos lumukso sa kanyang dibdib. Sa loob-loob niya, gusto niyang sumigaw. Ano pa ba ang mas delikado kaysa sa ginagawa natin ngayon? Ngunit alam niyang si Rafael ay may iniisip na mas matinding paraan. Tiningnan ni Rafael ang paligid. Sinisiguro na walang ibang makakarinig. Hindi na natin kailangan ng ebidensya sa korte, Maria. Bulong niya. Ang kailangan natin ay ingay. Ingay na hindi pwedeng baliwalain ng mga tao sa taas. Paano? Live broadcast, sabi ni Rafael. Pamilyar ka sa live stream, di ba? Ilalagay natin ang recorder sa isang lugar na hindi niya makikita at sisiguraduhin natin na ang boses ni Carmen maririnig ng lahat. Napakaseryoso ng plano ni Rafael. Ito na ang kanilang huling baraha. Isang all or nothing na sitwasyon. Kung magtagumpay sila, malalantad ang katotohanan. Kung magkamali sila, tuluyan na silang mawawalan ng lahat. Ang plano, ibabalik ni Maria si Mateo sa bahay Pag-asa. Ngunit bago yun, kakabitan nila si Mateo ng isang maliit na recording device na may kakayahang mag-live stream. Ang signal ay kokonekta sa isang speaker system na ilalagay nila ng patago sa paligid ng barangay hall, kung saan naghihintay ang isang mapagkakatiwalaang mamamahayag na kakilala ni Rafael. Pero, paano kung malaman ni Tita Carmen? Tanong ni Maria, kinakabahan. Kailangan nating pagkatiwalaan si Mateo, sagot ni Rafael. Siya ang ating mata at tainga sa loob. Dumating ang gabi ng transaksyon, ang gabi ng katotohanan. Ang puso ni Maria ay parang tambol na walang tigil sa pagtibok. Niyakap niya si Mateo ng mahigpit. Mateo, mag-ingat ka, bulong niya. Alam mo na ang gagawin mo, di ba? Tumango si Mateo, matapang. Opo, Ate Maria, para kinaniko. Kinabit ni Rafael ang maliit, halos hindi nakikitang recording device sa loob ng damit ni Mateo. Binigay niya kay Mateo ang isang maliit na laruan. Kapag nagkaroon ng gulo, itapon mo to sa sahig, okay? Utos niya. Ang laruan ay may built-in na button na kapag pinindot ay magpapadala ng signal sa speaker system. Pagkatapos, tumingin si Rafael kay Maria, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa mga mata ni Rafael, nakita ni Maria ang pag-aalala, ang takot, at ang matinding pagmamahal. Bumalik ka, sabi ni Rafael. Hindi ito isang utos, kundi isang pakiusap, isang pangako. Babalik ako, sagot ni Maria. Nang makarating sila sa bahay Pag-asa, nakita na nila ang itim na van na nakaparada sa tapat ng gate. Ang mga bisita ay nandoon na. Huminga ng malalim si Maria. Nilunok niya ang kanyang takot.
Ito na. Lumapit siya sa gate. Binuksan ito ng isang babaeng staff. Maria, bakit ka nandito? Ibabalik ko po si Mateo, sabi ni Maria. Pilit nang ngumingiti. Nagtago lang pala siya sa bahay ko. Nag-alala siguro siya sa akin. Tumango ang staff at pinapasok siya. Sa loob, naroon si Tita Carmen. Nakasuot ito ng isang elegante ngunit malamig na damit. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakatingin kay Maria. Maria, iha, akala ko ay hindi ka na babalik, sabi ni Carmen. Ang boses ay matamis, ngunit may bahid ng panunukso. Hindi ko po hahayaang mawala ang tiwala ninyo sa akin, tita, sagot ni Maria. Pinipilit na maging matatag. Inakay niya si Mateo papunta kay Carmen. Hindi niya kayang titigan ang mata ng bata. Alam niyang nakasalalay sa kanya ang buhay ni Mateo at ng iba pang mga bata. Mabuti, sabi ni Carmen, at hinawakan nito ang kamay ni Mateo. Halika na, Mateo. Hindi ka pwedeng mawala ulit. Kailangan mo nang sumama sa bagong pamilya mo. Naramdaman ni Maria ang paninigas ng katawan ni Mateo. Ito na. Ngunit bago pa man niya bitawan ang kamay ng bata, narinig niya ang boses ni Carmen na ngayon ay mas naging malinaw dahil sa device ni Mateo. Isang boses na sinadya upang marinig ng isang tao. Ngunit ngayon ay maririnig na ng lahat. Isang ningnang ngiti ang gumuhit sa labi ni Carmen. Isang tingpuno ng pananalo. Akala mo makakatakas ka? Bulong nito kay Mateo. Ang boses ay puno ng lason na hindi na nito kailangang itago. Sasama ka rin sa mga kaibigan mo papunta sa bago mong pamilya. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw, hindi lamang sa loob ng bahay Pag-asa, kundi sa buong barangay. Sa bawat bahay, sa bawat radyo, sa bawat taong nakikinig sa mga speaker na patagong inilagay ni Rafael, ang buong barangay ay nakarinig. Narinig din iyon ng mamamahayag na naghihintay sa labas ng barangay hall kasama ang kanyang camera crew. Natigilan si Carmen. Ang nangiti sa kanyang labi ay unti-unting nawala. Napatingin siya sa paligid. Nagtataka kung saan nanggagaling ang malakas na feedback sound. Ang nakakabinging katahimikan sa barangay ay napalitan ng mga bulong. Pagkatapos, mga sigawan, galit, pagkabigla. At doon, nagsimula ang kaguluhan. Ang buong bahay Pag-asa ay tila nayanig sa mga tunog na nanggagaling sa labas. Mga sigawan ng galit, mga bulong ng hindi makapaniwala. Ang mukha ni Carmen ay unti-unting namutla. Nawala ang kanyang pangingibabaw. Natigilan ito. Hindi malaman kung ano ang nangyayari. Ano yan? Bulong niya. Tumitingin sa paligid. Hinahanap ang pinagmulan ng ingay. Sa labas, ang mga tao ay nagkumpulan na. Naririnig niyo ba yon? Si Carmen ang nagsalita. Ang sama-sama niya. Ang mamamahayag na si Mike De La Cruz, na kaibigan ni Rafael, ay nakuha ang lahat sa kanyang kamera. Ang microphone niya ay nakatutok sa speaker na patagong inilagay ni Rafael. Ang akusasyon ng live kidnapping sa gitna ng selebrasyon ng fiesta. Isang barangay official mismo ang sangkot. Sa loob ng bahay Pag-asa, nakita ni Carmen ang maliit na ilaw na umiilaw sa damit ni Mateo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ikaw! Bulong niya kay Maria. Ang boses ay puno ng puot. Traidor! Ngunit huli na ang lahat para sa kanya. Biglang bumukas ang gate ng bahay Pag-asa. Hindi lang ang mga pulis sa presinto ang dumating. Kasama nila ang mga opisyal mula sa National Bureau of Investigation, NBE, at sa unahan nila, si Major Reyes, ang kaibigan ni Rafael. Ang mukha ni Major Reyes ay seryoso. Miss Carmen De La Cruz, sabi niya, ang boses ay mariin. You are under arrest for child trafficking and abduction. Nanlumo si Carmen. Nagtangka siyang tumakas, ngunit agad siyang hinawakan ng mga pulis. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng kapangyarihan niya.
Ang isang taong itinuring na anghel ng komunidad ay lumabas ang tunay na kulay. Lumapit si Maria kay Carmen, walang galit sa kanyang puso, kundi lungkot. "Tita," mahinang sabi niya, "bakit po? Bakit niyo po ginawa ito?" Tiningnan siya ni Carmen. Ang mga mata nito ay puno ng halo-halong galit, pagkabigo, at isang bahagyang anino ng awa. "Hindi mo maiintindihan, Maria," sabi nito. "Ang boses ay mahina na. Ginawa ko lang ang kailangan kong gawin para mabuhay, para makabangon. Ngunit hindi na yon sapat na dahilan para kay Maria. Ang mga bata, ang mga inosenteng bata na ginamit nito." Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Maria si Rafael. Ang mukha nito ay may ngiti ng pagtatagumpay, ngunit may bahid pa rin ng pagod. Ngunit ang mga mata nito ay puno ng paghanga. Lumapit si Rafael kay Mateo at binuhat ito. Niyakap ni Mateo si Rafael ng mahigpit. "Kuya Rafael, Ate Maria," bulong niya. "Ligtas ka na, Mateo," sabi ni Rafael at hinalikan ang buhok ng bata. "Ligtas na tayong lahat." Habang dinadala si Carmen sa patrol car, nakita ni Maria ang mga mamamayan na nakatingin sa babae. Ang dating respeto ay napalitan ng pandidiri at galit. Ang hiya na pinakatatakutan ni Carmen ay ngayon ay bumabalot sa kanya. Sa loob ng bahay Pag-asa, isang nakakagimbal na tanawin ang sumalubong sa kanila. Ang silid na pula ay binuksan na. Maraming bata ang natagpuan doon, takot na takot, gutom, at may mga pasa sa katawan. Agad silang inilabas at dinala sa ospital para gamutin. Ang lahat ng ito ay naitala ng media. Ang mukha ni Carmen, ang bahay ampunan, ang mga bata, ang lahat. Pagkatapos ng ilang oras ng interogasyon, lumabas si Major Reyes mula sa opisina. Lumapit siya kina Maria at Rafael. "Salamat sa inyo," sabi ni Major Reyes, nakikipagkamay kay Rafael. "Kung hindi dahil sa inyo, hindi natin malalaman ang ganitong kalaking sindikato." "Ano po ang nangyari kay Carmen?" tanong ni Maria. "Inaamin niya ang lahat," sagot ni Major Reyes. "Mayroon pa kaming nakitang mga ebidensya sa kanyang bahay, pero may isang bagay na nakakaawa, ang kwento ng buhay niya." Kumunot ang noo ni Maria. Ang sabi niya, isa rin daw siyang biktima dati. Sabi ni Major Reyes, noong bata pa siya, ipinagbili rin daw siya ng kanyang sariling ina. Kaya raw niya ginawa ito para hindi na siya maapakan, pero hindi pa rin tama ang ginawa niya. Ang balita na yon ay nagdulot ng kakaibang emosyon kay Maria. Hindi nito binura ang sakit at galit na naramdaman niya, ngunit nagbigay ito ng isang mas malalim na pagtingin sa trahedya ni Carmen. Ang biktima ay naging salarin, ngunit sa kabila ng lahat ng sakit at trahedya, may isang bagay na malinaw. Nagtagumpay sila. Ang mga bata ay ligtas. At para kay Maria, iyon ang pinakamahalaga. Habang papalubog ang araw, nakaupo si Maria at Rafael sa labas ng bahay Pag-asa, habang si Mateo ay mahimbing na natutulog sa kandungan ni Maria. Ang mga ambulansya at patrol cars ay papalayo na. Ngayon ay nagsisimula na ang paglilinis. Napakasakit ng araw na yon, ngunit may isang pakiramdam ng kapayapaan sa gitna ng lahat. "Rafael," sabi ni Maria mahina, "paano na ngayon? Paano na ang mga batang yan?" Ngumiti si Rafael. "Nagsisimula pa lang tayo, Maria." Ang mga sumunod na linggo ay naging abala. Ang bahay Pag-asa, na dating sentro ng kadiliman, ay ngayon ay sentro ng pag-asa. Ang mga bata na natagpuan ay unti-unting gumagaling sa ospital. Ang kwento ni Carmen ay kumalat sa buong bansa, isang paalala na ang kasamaan ay minsan ay nagmumula sa sariling kapaitan ng nakaraan. Hindi ito pagpapatawad, ngunit isang pag-unawa na ang bawat tao ay may sariling laban. Si Maria at Rafael, kasama ang tulong ng NBI at ng mga tapat na kawani ng pamahalaan, ay naging abala sa paghahanap ng mga tunay na pamilya ng mga bata. Ang iba naman
ay inilagay sa pansamantalang pangangalaga ng mga mabubuting pamilya. Isang hapon, nakita ni Maria si Rafael na mag-isang naglilinis ng isang lumang bakanteng bahay na malapit sa kanila. Ang bahay na yon ay dati nang nakatayo roon, na iniwan na lamang ng may-ari. "Anong ginagawa mo diyan?" tanong ni Maria. Lumapit dito dala ang isang basong kape. Ngumiti si Rafael, ang unang tunay na ngiti na nakita ni Maria na walang bahid ng pagod o lungkot. "Sabi ko kasi kay Major Reyes, may nakita akong magandang pwesto para sa mga batang pansamantalang titira. Hindi pa kasi sila makakabalik sa bahay Pag-asa. Kailangan pa nilang magpagaling." Tiningnan ni Maria ang bahay. May mga basag na bintana, puno ng alikabok, at may mga lumang gamit. Ngunit sa mata niya, nakita niya ang potensyal nito. Isang lugar kung saan ang mga bata ay pwedeng makahanap ng kapayapaan. "Tulungan na kita," sabi ni Maria, at kinuha niya ang walis na hawak ni Rafael. Magkasama silang naglinis sa bawat basurang kanilang inililigpit, sa bawat bahagi ng bahay na kanilang pinapaganda. Tila naglilinis din sila ng mga sarili nilang nakaraan. Habang naglilinis sila, nagkwentuhan sila tungkol sa pangarap ni Maria na maging nurse para makatulong sa mga bata. Tungkol sa pangarap ni Rafael na bumalik sa serbisyo, ngunit sa ibang paraan, ang maging tagapagtanggol ng mga walang boses. "Alam mo," sabi ni Rafael, habang nagpapahinga sila, nakaupo sa sahig, nakatingin sa labas ng bintana. "Noong una kitang makita, akala ko isa ka lang sa mga babaeng masyadong idealista. Pero nagkamali ako." Ngumiti si Maria. "At ikaw naman, akala ko isang masungit at supladong lalaki na ayaw makialam sa mundo." Nagtawanan sila. Isang magaan at masayang tawa na matagal na nilang hindi naramdaman. Maya-maya, tahimik silang nakatingin sa labas. Nakita nila si Mateo na naglalaro sa bakuran ng bahay ni Rafael, kasama ang iba pang mga bata na pansamantalang nananatili doon. Ngayon, malayang nakakatakbo si Mateo, malayang nakakatawa. Naramdaman ni Maria ang kamay ni Rafael na marahang dumampi sa kanyang kamay. Hindi niya ito inalis. Sa sandaling iyon, hindi na kailangan ng mga salita. Ang bawat tingin, bawat haplos ay nagpapahayag ng pagmamahal na unti-unting lumalalim sa kanilang mga puso. "Hindi ko akalaing darating ang araw na magiging masaya ako ulit," bulong ni Rafael. "Ako rin," sagot ni Maria. "Pero hindi pa tapos ang laban, di ba?" Tumango si Rafael. "Nagsisimula pa lang tayo. Mayroon pa tayong maraming bata na kailangan ng tulong." Habang papalubog ang araw, nakita nila ang mamamahayag na si Mike de la Cruz na paparating. Ngunit hindi siya nag-iisa. May kasama siyang isang matandang lalaki na nakasuot ng formal na kasuotan. May dalang isang malaking folder. "Maria, Rafael," bati ni Mike. Ang kanyang ngiti ay malapad. "May magandang balita ako." "Ano yon?" tanong ni Maria. "May isang nagpakilalang benefactor," sabi ni Mike, "na nabasa ang kwento nyo. Nabasa niya ang inyong kabayanihan at nais niyang pondohan ang lahat ng pangangailangan para sa pagtatayo ng isang malaking sentro para sa mga batang tulad ni Mateo." Nagulat sina Maria at Rafael. Sino ang benefactor na ito? "Pero may isang kondisyon," sabi ng mamamahayag. "Kailangan daw kayong dalawa, sina Maria at Rafael, ang mamahala sa sentro. Kayo raw ang nakita niyang may puso para sa mga bata." Nanlaki ang mga mata ni Maria. Napatingin siya kay Rafael, ang kanilang pangarap, ang kanilang pag-asa. Ngayon, magkakatotoo na. 1 taon ang lumipas. Ang bakanteng lote sa gilid ng barangay, na dati ay puno ng damo at basura, ngayon ay nakatayo ang isang maganda at makulay na gusali. Tahanan ng Pag-asa. Ito ang pangalan ng sentro na pinangarap ni na Maria at Rafael. Hindi ito ampunan. Ito ay isang tahanan, isang kanlungan para sa mga batang tulad ni Mateo.
Si Maria, na dating isang nursing student, ngayon ay ang katuwang na direktor ng tahanan ng Pag-asa. Ang kanyang mga kamay ay hindi na lang sanay humawak ng karayom, kundi ng mga kamay ng mga batang nangangailangan ng yakap. Ang kanyang boses, na dati ay nanginginig sa takot, ngayon ay matatag at puno ng pagmamahal habang ginagabayan niya ang mga staff. Si Rafael, na dating isang magaspang at may pait na sea officer, ngayon ay ang direktor ng sentro. Ang kanyang mga mata, na dating puno ng lungkot, ngayon ay nagliliwanag sa tuwa. Nakita ni Maria na mas buhay siya ngayon, mas masaya. Ang kanyang mga peklat sa nakaraan ay hindi nawala. Ngunit ito ay naging paalala sa kanya kung gaano kalayo na ang narating niya. At si Mateo? Si Mateo, na dating isang batang takot sa anino, ngayon ay isang masigla at palakaibigang bata. Siya ang sentro ng lahat sa tahanan ng Pag-asa. Madalas siyang nakikita na tumutulong sa mga bagong dating na bata. Kinukwento ang kanyang sariling kwento at nagbibigay ng pag-asa na wala na ang mga bangungot niya. Ngayon, ang kanyang mga panaginip ay puno na ng mga kulay. Isang hapon, habang nagpapahinga sina Maria at Rafael sa labas ng sentro, nakita nila si Mateo na tumatakbo papalapit sa kanila. Hawak ang isang malaking saranggola. "Ate Maria, Kuya Rafael, paliparin natin ang saranggola." Sigaw niya, ang kanyang mukha ay puno ng galak. Ngumiti sina Maria at Rafael sa isa't isa. Ito ang kanilang pamilya. Hindi ito ang tradisyonal na pamilya, ngunit ito ay isang pamilyang binuo ng pagmamahal, pag-asa at paghilom. Magkasama silang pumunta sa kalapit na burol. Habang papalubog ang araw, ang kalangitan ay nagkulay kahel at lila. Pinatakbo ni Mateo ang saranggola. Humawak sina Maria at Rafael sa magkabilang gilid ng tali. Tinutulungan ang bata na paliparin ito. Unti-unting lumipad ang saranggola. Umaakyat ito ng mataas, lumilipad kasama ang hangin. "Ang ganda po, Ate Maria. Kuya Rafael!" Sigaw ni Mateo, nakatingala sa saranggola. Niyakap ni Maria si Mateo mula sa likod, habang inakbayan naman sila ni Rafael. Sa sandaling iyon, ang tatlong magkakaibang kaluluwa ay pinag-isa sa ilalim ng papalubog na araw. "Hindi na po ako natatakot sa dilim," sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. "Kasi po, kayo ang ilaw ko." Napatingin sina Maria at Rafael sa isa't isa. Walang salita. Tanging isang tingin lang ang nagpapahiwatig ng kanilang pagmamahalan, pag-unawa, at ang pangako ng isang bagong simula. Ang saranggola ay patuloy na lumipad, umaabot sa kalangitan. Isang simbolo ng kanilang pag-asa. Isang simbolo ng kanilang kalayaan. Isang simbolo ng isang pamilyang binuo mula sa mga abo ng nakaraan. Sa ilalim ng gintong liwanag ng papalubog na araw, ang tahanan ng Pag-asa ay nagliliwanag. Isang patunay na sa kabila ng pinakamadilim na takip-silim, laging may bagong bukang liwayway. At sa bawat bagong bukang liwayway, may pagkakataon para sa pag-asa, pagmamahal, at paghilom. Ilang buwan matapos ang pagbubukas ng tahanan ng Pag-asa, isang makapal na sobre ang dumating sa koreo, nakatuon kay Maria. Walang pangalan ang nagpadala, tanging ang selyo lang ng bilangguan. Binuksan ni Maria ang liham. Ang sulat kamay ay pamilyar. Galing kay Carmen. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang mga salita. "Maria Iha, maraming gabi akong hindi makatulog dito sa loob. Pinagmamasdan ko ang mga pader, at ang bawat pader ay tila nagkukwento ng aking mga pagkakamali. Pero mas madalas, pinagmamasdan ko ang aking sarili. Naaalala ko ang araw na una kitang nakita. Isang batang babae na may malaking pangarap, puno ng kabaitan, at walang kinikilalang takot pagdating sa pagtulong sa kapwa. Nakita ko ang sarili ko sa iyo, Maria. Ang sarili kong bersyon noong bago pa ako masira ng mundo. Hindi ako humihingi ng tawad. Alam kong hindi sapat ang mga salita para burahin ang sakit na naidulot ko. Ang mga kasalanan ko ay napakalaki para mapatawad ng kahit na sino,
lalo na ng mga batang pinahirapan ko. Pero gusto kong sabihin sa'yo ito. Nakita kita. Nakita ko ang lakas mo, ang katatagan mo, ang pagmamahal mo. Alam kong galit ka sa akin. May karapatan ka. Pero huwag mong hayaang kainin ka ng galit. Dahil kapag nangyari yan, wala kang pinagkaiba sa akin. Hindi ito ang gusto ko para sa'yo. Ituloy mo ang ginagawa mo sa tahanan ng pag-asa. Iyan ang tunay na bahay pag-asa. Iyan ang dapat na ginawa ko. Ikaw ang tunay na anghel, Maria. May isang bahagi sa akin ang umaasa na sana, sa kulinggit na ito, makahanap ako ng kapayapaan, makahanap ng kapatawaran sa sarili ko. At sana, ikaw Maria, hindi mo makalimutan na kahit sa pinakamadilim na tao, may bahagi pa rin ng sangkatauhan na minsan ay nangangarap din ng liwanag. Paalam, Maria. Carmen dahan-dahang ibinaba ni Maria ang liham. Pinunasan niya ang isang butil ng luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi ng pag-unawa, ng pagpapalaya. Tumingin siya sa labas ng bintana ng kanyang opisina. Nakita niya si Rafael na naglalaro ng basketball kasama si Mateo at ang iba pang mga bata. Ang halakhakan nila ay umalingaw-ngaw sa buong bakuran. Ang araw ay sumisikat. Nahanap na niya ang kapayapaan. Hindi sa paglimot, kundi sa pagtanggap. Tinanggap niya ang katotohanan ng nakaraan ni Carmen, ngunit hindi niya hinayaan na sirain nito ang kanyang kinabukasan. Ang tahanan ng pag-asa ay patuloy na lumalago. Maraming bata ang nakahanap ng bagong pamilya, bagong pag-asa at bagong buhay. Si Maria at Rafael, magkasama, ay naging mga magulang sa isang komunidad ng mga batang nangangailangan. Ang kanilang pag-ibig ay hindi lamang para sa isa't isa, kundi para sa bawat kaluluwang kanilang inililigtas. Ang kwento ni Maria at Rafael ay isang patunay na ang pamilya ay hindi laging kung saan ka ipinanganak, kundi kung saan ka pinipili, kung saan ka lumalaban, kung saan ka nagmamahal, at kung saan ka nagpapatawad. Ang tunay na pag-asa ay laging nandoon, kahit sa pinakamadilim na bahagi ng buhay. Kailangan lang nating piliing hanapin ito at piliing ipaglaban ito.